ang puso nyo? Pusong tabindaan, madaling alisin yung salita, kinukuha agad ng dyablo, o pusong batuhan, matigas ang puso, hindi makapasok yung ugat dahil batuhan ang puso. Tapos, yun namang pusong dawagan, maraming mga dawag-dawag, maraming mga kung ano-anong ambisyon sa buhay, hindi natutuloy na lumaki yung binhi. O yung pusong mabuting lupa, na pagkarinig ng salita, iniingatan sa puso at nagbubunga na may pagtitiis. 4 na klase, 4 na puso. Ang nakakalungkot, isa lang yung mabuting lupa. Mas marami pala sa tao, ang puso masama. Kayo naman ang makakahatol nun. Di ba, mas maraming masama sa mundo, mga kapatid? Huwag kayo magagalit. Mas maraming masama sa mundo eh. Mas marami. Ang daming mga mamamatay tao. Meron, hindi naman mamamatay tao, sugarol naman. Lasenggo naman. Meron, di naman lasenggo, wala naman bisyo. Ano naman, babaero naman. At meron naman, drug addict, lahat ng bisyo nasa kanya. Iniinom niya. Tikap syrup, iniinom niya. Maraming ganon. Sa mundo, napakarami pong masama. Pero ang mabuting balita ng Diyos, ito po mabuting balita, mga kapatid, mga kaibigan, makinig kayo ha. Yung palang puso ng tao, 3 masama. Katutubo ng masama ang puso. Pero may pag-asa pala dyan, ayon sa Biblia. Pakinggan nyo ho. Ezekiel 36:26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. 7. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang at kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Aba, yung palang bayan ng Diyos sa Biblia, yung iglesyang sa Diyos, aba, hindi po pala puro mabubuting tao yan. Gagawin niyang bayan ng Diyos, yung may masasamang puso. Sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Posible pala yun, mga kapatid. O, tinan ninyo ang salita ng Diyos sa Biblia. Talagang garantisado, walang paltos. Totoo ito eh. Bakit totoo ito? Kung pag-uusap natin sa siyensya, sa medisina, mamamatay na lang yung tao eh. Sira ang puso eh. Nauso yung transplant. Pinalitan ng puso, nabuhay pa. Eto, pabasa ko sa inyo. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Ito po ay mga taong na wala ng pag-asang mabuhay. Dahil sa siyensya, nabuhay pa sila eh. Eto po. Guinness World Record longest surviving heart transplant patients, John McCafferty, who has lived 31 years and 5 days since his transplant on 20 October 1982 in Harefield, Middlesex, UK, as verified on 25 October 2013. Ted Nowakowski, who has lived for 34 years since his transplant on 25 April 1983. The record was verified on 25 April 2017. Inyo mga kapatid, yan mamamatay na eh. Isa nabuhay pa ng 31 taon.
Yung isa nabuhay pa ng 34 na taon dahil napalitan ng puso. Yan ay posible na ngayon sa siyensya. Ang Diyos, makapangyarihan sa lahat eh. At ang kanyang ipapalit na puso, hindi pusong literal. Hindi material na puso. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu. Possibility sa Diyos. Kung sa siyensya, nakakapaglagay na sila ng bagong puso, sa espiritu, pwede tayong lagyan ng Diyos ng bagong puso. Huwag kayong mag-alala kung ang puso nyo maraming bisyo, maraming mga ambisyon, ang puso nyo bato, ang puso nyo madawag, ang puso nyo ay pusong tabing daan, may pag-asa naman pala tayo eh. Pwede tayong i-renovate ng Diyos. Baguhin ang ating puso, baguhin ang ating espiritu at pag-iisip. Tama po yan eh. Ako po kasi, halimbawa ko, sarili ko eh. Nung ako po ay nag-aaral sa high school, ako po ay scholar, mga kapatid. Hindi naman pagyayabang scholar ako. Ano po ako sa klase, maayos po ang aking kasaysayan. Mula grade 2 hanggang high school, hanggang 4th year, scholar po ako. Kaya naisip ko yung yung la verdad na mag-aral ng libre. Kasi po ako, nag-aral libre. Hindi ako nagbabayad ng matrikula. Hindi ako nagbabayad ng tuition fee. Ay mga kaskwela ko, buwan-buwan, nagbabayad Ako hindi. Kasi po, scholar ako mga kapatid. Mula elementary hanggang high school. Ngayon, ang akin po noon, ang ambisyon ko, maging siyentipiko, maging doktor. Sabi naman ng teacher ko sa high school, mas maganda Eli, mag-abogado ka. Sabi naman ng isa, mag-scientist ka. Sabi naman ng isa, mag-chemist ka. Andai ko naman kakong kukunin. Sabi ko, mga teacher ko kasi, yung teacher ko sa science, gusto niya, mag-chemist ako. Yung teacher ko sa social studies, gusto mag-abogado ako. Yung teacher ko dun sa economics yata ang tawag namin nung araw dun sa curriculum na yun. Ang gusto naman niya, mag-professor ako. Marami kong ambisyon nung araw, mga kapatid. Kaya kung mag-iisip kayo, makikita nyo yung aking mga pinagdaanan, 12 taon pa lang nagninegosyo na ako Sa edad na 16, may restaurant na po ako Nakapagtayo na ako ng restaurant. Yun, ayan nanay ko dyan, bata pa Mga 50 anyos lang ang nanay ko dyan Nakatayo na ako ng restaurant dyan sa Picampa, malapit sa UST, saka malapit sa FEU, dyan sa Espanya, sa Maynila. Ang aking pong pinagdaan ng buhay, nagpapakitang marami akong ambisyon. Gusto kong kumita, gusto kong magnegosyo, nag-aaral ako, etc. Pero nung makapakinig ako ng salita ng Diyos, nabago. Ayoko nang pumasok sa school. Kaya hindi na po ako nagkolehiyo Hindi ko na nga tinapos yung high school, 3 buwan pa. Pero pasado rin ako dahil ano po ang aking average sa school Nung ako po ay grade 3, ang aking average sa card, 99. Yung teacher ko nga sabi, this was the highest given grade in this school, sabi niya. Pinakamataas na grade sa card, 99, doon sa aming eskwela. Doon sa Tatalon Elementary School. Tapos, doon sa Magsaysay naman, bago ako huminto sa pag-aaral, ang average ko sa card, 93. Ang aking grade sa card. Pero nakapasa pa rin ako kasi huminto ako 3 buwan bago ang graduation.
Pinapakita ko lang sa inyo mga kapatid, marami ko ambisyon. Ang katunayan, first year high school, ang binabasa kong libro ng siyensya para sa third year, para sa fourth year, nauuna ako dun sa mga kaeskwela ko eh. Kaya po pagka wala ang teacher, bawa, meron teacher sa third year, absent, ako ang substitute. May teacher sa fourth year, absent, substitute ako. Fourth year yun, third year pa lang ako, nagsasubstitute ako. Ganon ang pagkakilala sa akin ng aking mga maestro at nung principal ng Magsaysay. Binigyan